kamaran ang kanyang mga salita dahil hindi po ako nakapag-preach noong Thanksgiving. Kaya susulitin ko po ngayong gabi. So buksan po natin ang ating mga Biblia. Tayo po tumayo mga kapatid. At buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Timothy chapter 3. Yun pa rin po yung teksto natin noong Sunday. Basahin ko lang po yung last verse, no? Yung ating pinakateksto. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of that truth. So purihin po ang Diyos at ay po'y manalangin. Ama, mapangirihan sa lahat, salamat po Diyos sa gabi ito. Nawa po kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Lalo na po sa lingkod Diyos, nawa po ang Banal Espiritu po ang magturo po sa lingkod Diyos at sa bawat isa sa amin na kami po yung maturuan ng tamang revelasyon na nagagaling lamang sa iyo. Nawa po ay kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan. Lahat po na ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So dito po, no, makita natin nung last Sunday ay napakaganda po yung ating mga napakinggan tungkol po sa ating tema. So, yung ating tema na Sunday, natanda po niyo yung ating pinaka-tema. Ano po yung tema natin? The church is the pillar and ground of the truth. So, ang sabi doon sa ating binasa ay ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So dito po ay itong chapter 3 ito, ang tawag po dito ay pastoral epistle. O sulat po ng ating kapatid apostol na Pablo kay Timoteo bilang batang pastor. Kaya po siya sinusulatan si Timoteo ay para po siya ay magbigay ng magandang halimbawa sa tinuturuan. Yon, parang kanina, no? Marami namin pinag-usapan tungkol sa health product. Mahirap pong magbenta kung ikaw mismo ay hindi nasusubukan yung tinitinda mo. Sinusubok, sabi mo, pampahaba ng pampatubo ng buhok. Ikaw naman ay lumalagas na ang buhok mo. So, kaya ini-encourage ni Apostol Pablo si Timoteo na mag-behave na dapat ay mayroong inuugali doon sa iglesia ng Diyos na siyang katawan ng ating Panginoon. So kung makita natin, background lang po, yung chapter 3, verse 1 hanggang 7, ito po yung binigay ni Apostol Pablo na qualification sa isang elder o isang bishop. Kaya kung mapapansin natin, doon sa verse 1, sabi doon, there is true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So yung mga men natin na gustong maglingkod at gustong magpagamit sa Panginoon at gustong ipinagpipray na maging elder o bishop o pastor, ang sabi ni Apostol Pablo, he desireth a good work. Ang ninanais ay ano po? Ang sabi doon, mabuting gawa ang ninanasa. Yon, hindi masamang ninanasa. Kasi dalawa lang po ang pwedeng nasain ng isang Kristiyano. Masamang pagnanasa at mabuting pagnanasa. Ay lalo na po ito magpapastor. Dapat ang pagnanasa ng isang lingkod ng Diyos ay mabuting pagnanasa o ninanais. Kaya sabi doon, a bishop din must be blameless. Yon, the husband of one wife. Kaya nga, hindi ho tayo pabor na ang babae ay magturo ni mamuno sa loob ng iglesia. Sabi doon, tingnan natin, sabi doon sa talata, a bishop din must be blameless, the husband of one wife. Yon, asawa ng isang, ang lalaki daw ay asawa ng isa lamang babae. So hindi dalawang asawa ng pastor. Hindi rin nag-extra. Yon, kasi mayroong nababalitaan, may mga pastor na ekstrahan yung sekretary. Marami ho yan. Yon. So nawa, kasi sabi hindi ho tayo ligtas dyan mga kapatid. Kaya kailangan
mismo tayong mga lingkod ng Diyos, tayo lahat ay mag-ingat. Yun. Kasi nga, yung kalaban natin ay sino ang tinatarget yan? Tayo mga mananampalataya. Lalo na po yung mga lingkod ng Diyos. Kasi alam ng kalaban kung saan yung weakness natin. Kaya dapat ay pinatitibay natin. Sabi doon, mapagpigil. Yun, yung vigilant, sober, of good behavior, mahinahon, ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. So yun po yung ninanasa ng mga gustong maglingkod sa Panginoon. Mabuting mga bagay. Tapos sabi doon, hindi magulo, not given to wine, no striker, not greedy. Yon, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Yon. Kaya ang mga lingkod ng Diyos dapat hindi maibigan salapi. Kailangan natin ang salapi. Pero huwag nating iibigin ang salapi. Yan, gets more than God. Kaya di ba may sinasabi ang Panginoon ni Apostol Pablo dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, na ang sabi po niya sa verse 10, for the love of money, yon, is the root of all evil. Sinong sinasabihan dito? Si Timoteo, pastor. Kasi marami yung mga pastor na mas minahal ang pera kaysa sa Diyos. Kaya yung iba ay nagpapabayad na lang. Yon. Sila ay mga tinatawag na hireling, mga upahan na mga pastor. Hindi makapag-preach kung walang sweldo. Yon. Hindi makapag-preach kung walang love gift. Ang tanong, may love gift ba kayo ngayon? Pwede naman. Pero hindi ho tayo nagpipreach para sa love gift. Every prayer meeting naman, wala namang love gift. So pero, may biyaya tayo na salita ng Diyos. Kasi kung magpipreach tayong may love gift, hindi tayo magpipreach sa primitive. Bakit ho? Sabi nga, talagang ang primitive, dito talagang financially pinagpapala. Pero hindi tayo nag-demand. Dito ulit ng iba talaga, pag nag-preach, minimum na love gift dyan, 5,000. Yun. Yung love gift natin sa mga elder, hindi pa umabot ang minimum. Kung talagang sa kanila yun kung sa kanila pag-uusapan. Pero sa atin, may love gift man o walang problema po. Dahil ang mahalaga po yung fellowship. Kita mo, nung ating Thanksgiving, napakasaya. Yun, napakasaya po natin Thanksgiving. Isang taon po natin pinag-pray, yung struggle, yung problema na mga dumaan. Pero, hindi nahadlangan ng mga nangyari. Dahil kapag ang Diyos po ay siyang nag-intervene, wala akong makakahadlang talaga. Yun. Marami yung nag-give up, maraming nawala. Pero ang importante, hindi kayo nawala. Kasi kung lahat tayo nawala, hindi tayo makaka-Thanksgiving. At kung ako po ang nawala, sabihin ninyo, kanya-kanya na lang buhay. So kaya nga ini-encourage ni Apostol Pablo na si Timoteo dito sa bahaging ito. Tingnan natin yung bahagi na sinusundan niya dito sa chapter 3. Para sabi niya sa verse 4, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. Alam mo yun, no? Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, pastor, dapat yung iyong mga anak, yung pamilya mo, napapasunod mo sa anumang paraan with all gravity. Yon, hindi pwedeng ang masunod yung anak. Yon, hindi pwedeng yung authority ay yung asawa. Hindi rin pwedeng yung authority yung anak. Sabi doon sa talata ng Biblia, one that ruleth with his own house, having his children in subjection with all gravity. Ibig sabihin, yung mga anak, may respeto doon sa magulang, lalo't siya ay pastor. So, for a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung yung pamilya nga hindi ma-manage, paano pa i-manage niyan yung katawan ng Panginoon tulad dito, di ba? Minsan pag Sunday, minsan standing position na tayo. Di ba? Biyaya lang ng Diyos na tayo ay na i-manage ng tama sa tulong at biyaya ng Diyos.
Dahil sabi ko nga kay Amiel, pag hindi na siya sumunod, magre-resign na po ako bilang pastor. Kasi kung siya nga, hindi ko mapasunod. Ay lalo na ho kayo. Kung siya nga isa lang, hindi ko mapasunod. Kung hindi siya susunod, ba't ako magpapastor pa? Di ba? So kasi sabi ni Apostol na Pablo, for if a man, sino yung man na yon na tinutukoy? Yung mga gustong paggamit sa Panginoon, yung mga lingkod ng Diyos. For if a man know how to rule, not how to rule his own house, how shall he take care of church of God? Yon, binabanggit sa ating talata, Church of God, ito yung iglesia ng Diyos na siyang the pillar and ground of the truth. Kailangan ang magro-rule doon, yung mga anak, nire-respeto yung tatay niyang pastor. Sabi nga doon, with all gravity. Ano sa Tagalog with all gravity? Yung mga nag-aral sa science, pag sinabing gravity, ano ibig sabihin? Gravity. Yon, mula pag inihagis mo yung bato pataas, anong nangyayari sa bato? Hindi na bumabalik o bumabalik? Bumabalik because of gravity. Ang galing, di ba? Ang galing. mukhang hindi kayo natutulog nung nag-aaral pa. So sa Tagalog, ang sabi po doon, sa Tagalog, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil. Galam mo yon? Na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Yun pala yung gravity. Buong kahusayan na sinusupil. Sino yung sinusupil? Yung mga anak. Kasi galam mong susupilin mo, didisiplinahin mo yung mga kapatiran, tapos may sarili mong anak, hindi mo masupil. Abay, pambihira, di ba? Kaya nga ito yung challenge po sa amin. Kaya sabi ko kay Amiel, ayusin mo. Ayusin mo. Kasi ito, galam mo, buong kahusayan talaga eh. Sinong susupilin? Hindi ito sinasabihan yung mga kapatiran. Sinasabihan ni Apostol Pablo si Timoteo. Ina-advisean niya na yung gustong magpastor, dapat mayroon talagang kahusayan na supilin, disiplinahin ang kanilang mga anak. So, ano pa ho? Sabi doon, for if sabi doon sa verse 6, not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Di ba, dito nga, dami nagtangka na dito. Tapos sa Bible call sila, talagang pa-English pa. Talagang gustong i-take over talaga ito eh. Pero sabi ko, Brad, kabago-bago mo lang, gusto mo na akong palitan eh. Siguro, hindi tayo pwedeng magsama. Yun, humiwalay siya. Kasi, kung mahina-hina siguro ko, dahil siguro, kung talagang i-give up ko yung siya na lang, at magaling naman, ang galing pa sa English, galing pa sa Bible School, pero, pinanindigan ko. Tama itong pinanindigan ko, yung kanya'y mali, i-give up ko ba yon? Kung alam natin tama yung pinanindigan natin mga kapatid, i-give up ba natin? Hindi. Kahit alipustahin tayo, kahit sabihin natin sila na, ang English po naman, pastor, parang sigsag, parang papunta sa Baguio. Di ba alipustahin tayo, at least naninindigan tayo sa katotohanan. Amen. Yun, hindi pwedeng yung katotohanan, i-give up natin at dahil nakikita sila, naku, mayaman siya. May pinag-aralan. Parang wala ako talaga. So, hindi po, Brad, bali 3 pastor na po ang nagtangka dito na i-take over po dahil nakita nila, bakit pastor dito walang instrumento, walang nagsasayawan. Yon, sa Biblia po kasi, Matthew chapter 28 verse 20, kung makita natin yung utos ng Panginoon, sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, in law I am with you always, even unto the ends of this world. Kung makita natin, ang pagsunod natin, nakabatay po sa Panginoon, hindi nakabatay sa Panginoon Jesucristo, hindi sa batas ni Moises. At wala kayong makikita at walang mababasa mga kapatid from Matthew to Revelation na inutos ng Panginoon na gumamit ang instrumento, magsayawan sa harap, wala ho talaga. Zero. Kaya pag nag-search po kayo, walang command, walang example, kaya tayo nanindigan na talagang ang pagsamba sa Diyos ay a cappella. Pag sinabing a cappella,
wala hong kaagapay na instrumento, congregational singing. So, makita natin, sabi doon ni Apostol na Pablo, sabi doon, not anubis, yun, hindi baguhan. Kasi, tinan mo, nung yun, si Elder Melvin, bago na ordain yan na elder, ilang taon po siyang preacher po dito. Hindi pa elder. Nasa Malaysia po ako, nung una, 15 days ako sa Malaysia. Ilan kayong nagpipress, brat? 5 sila, nagpapalitan. Hindi ko sila tinetext, hindi ko sila kino-communicate. Bahala silang 5. Nagpapalitan ho sila. May topic na akong ibinigay sa kanya. Bumalik ako, buo po ang iglesia. Kasi sila po, taga rito. Yun, na-train ko na po sila. So kung mag-hire pa ako ng mga bihasa mag-preach sa labas, di baka sabihin, mga kapatid, ngayong gabi, para maligtas kayo sa impyerno, ang gagawin nyo, 3 bagay lamang. ABC. Ano ho ba nyo, ABC? Accept, believe, and confess. Yan ang natural. Yan ang tinatawag na sikat na sinasabi. Pero, sa kabila nun, mga kapatid, tama naman yun. Accept, believe, and confess. Bakit to? Accept, talakayin natin. Kasi may mga bago. Bakit mag-a-accept? Sino ang nag-a-accept sa Panginoon? Buhay o patay? Napalakay nyo? Buhay. Bakit na buhay? Sinong bumuhay? Si Lord. Si Lord. Ibig sabihin, wala hong kapangyarihan ang pastor na buhayin yung mga patay spiritually. So yung nag-accept, buhay na po ito. Kasi kami, nung nangangaral, pinapa-accept namin kahit sino, yun pala, kaya hindi mo ma-accept, patay pa spiritually. Yun. Believe. Yun. Bakit magbibilib? Saan magbibilib? Doon sa mga itinuro ng ating Panginoon. Yun. Confess. Siyempre, pag ikaw Kristiyano, i-confess mo na kasalanan natin. Dahil hindi naman perfecto tayo. So, tama rin naman. Pero huwag natin dadalhin sa eternal na kaligtasan yon. Yung ABC. Dahil po yon ay maling konsepto na yung ABC yon ay dadalhin sa eternal na kaligtasan. Katulad ng perseverance saka preservation. Ano ang pagkakaiba po ng perseverance saka preservation? Bisa nagtatalo-talo yung iba eh. Ang perseverance po ay patungkol po sa practical na buhay natin. Nagpupunyagi tayo, nagsisikap tayo na magbigay ng kaluguran sa Diyos sa pamagitan ng kanyang revealed will. Yung preservation na yon, preservation naman, ito ay patungkol sa pag-iingat na ng Diyos sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo po ay eternally secure na walang makakaagaw. So, tatalakayin natin minsan yan. So, yun ang sinasabi, hindi bago. Hindi yung bago niya, ordain mo na. Ako, ang galing si brother, ang galing ng ano niya, mag-preach. Hindi naman pagalingan mga kapatid. Dapat ang isang lingkod ng Diyos, mayroong humility, mayroong humbleness sa harapan ng Panginoon. Na wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan niya. Sabi niya, not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Kapag bago, sigurado yan. At lalo na pag pinadala mo sa Bible School, marami yung iglesia, maraming nag-claim na iglesia, na yung kanilang mga men ay pinadala sa Bible School, alam nyo, pagbalik, nag-graduate na, inaway na yung pastor. Pinalta na yung pastor dahil mas magaling daw siya sa pastor. Yon. So mamaya tatalakayin natin na yung iglesia ay siya talagang binibigyan ng mandato. Verse 7, sabi doon, sa verse 7, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So dapat may magandang patutuo. Lahat po tayo, hindi lang pastor. So, nagsisimula ang magandang patutuo sa lingkod ng Diyos. Sa palagay nyo mga kapatid, kapag masama ang patutuo ko dito sa Belmont, halimbawa, yan si Pastor Romel,
Iikot-ikot kayo. Alam mo yung si Pastor Mel, ano pala yan eh? Ganito pala yan. Di ba maapektuhan kayo? Ayan pala si Pastor Mel, 3 ang nililigawan, buhay pa si Basis, yung basis niya. Alam mo yan? Alam yung Pastor Mel, ano pala yan? Scammer pala yan. So, maapektuhan ka. Dahil everything we see, everything we hear, at affects our mind. Pag sinabi mong gwapo-gwapo ka, lagi mong narinig, maganda ka, yun ang naaano sa isip mo. So, yun ang importante, yung patutuo. Kung ano yung magandang patutuo, tinan natin, Matthew 5:16. Ito po ay general sa lahat ng Kristiyano, pastor man o hindi. Ito po ay dapat ina-apply po natin. Sabi ni ng ating Panginoon, Matthew chapter 5 verse 16, sa Book of Matthew, sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yon. So, sinasabihan mo lahat tayo. Hindi lang pastor. Kasi una talaga ang pastor dapat yung patutuon niya sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia. Ay dapat, sabi nga ng Panginoon, di ba? Napakaliwanag eh. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sila mismo magbibigay ng luwalhati sa Diyos kapag nakita sa iyo yung magandang patutuo. Yun. Kaya kailangan natin na hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, kundi sa gawa. Ngayon, balik po tayo doon sa 2 Timothy, hindi naman tayo alis doon. Sabi doon ni Apostol na Pablo, sa verse 8, ito naman, ang qualification na isang deacon. Sino yung deacon? Ito yung mga katuwang ng pastor. So, nawa, yung mga deacon natin, hindi tayo magkaaway. Yun. Sino ba mga deacon dito? Brother GR, yan si Amiel. Sino pa? Si Brother Ariel. Yung mga men in the ministry, hindi tayo magkaaway. Kasi sa iba magkaaway yung deacon at saka pastor. Kaya, di ba mas marami ang deacon? Sa iba ho, pinagtutulungan ng deacon yung pastor. Anong gagawin natin si pastor? Magkaroon tayo ng yung maraming perma, Brad? Signature campaign. Paalisin si pastor. Kalawaan Diyos ang naglagay, tapos paalisin ang tao. Tandaan po natin, kahit si King David, alam niya na kaya pwede niyang patayin si King Saul. Pero anong sabi niya? Ito ay pinahira ng Diyos, lingkod ito ng Diyos. Hindi niya pinatay. Yun. Ay may respeto pa rin. So, hintayin natin ang tamang panahon na ang Diyos ang mag-alis doon sa pastor. E di ikaw nang titake over, bahala ka na. Pero kung magpaplano, kaya yan yung ano sa atin, kaya nga tayo, wala tayong board of deacons. Wala tayong council. Wala tayong tinatawag na mga department head. Dalawa lang ang opisyales sa Bible. Officers of biblical officers, elders, and deacon. Sino yung elder? Sino yung pastor sa congregation? Sino yung deacon? Katuwang ng pastor. Hindi kaaway. Yun, katuwang. Para kung wala yung pastor, sila po yung magpe-preach. Yun, kung na-train na mag-preach. Kaya nga, yan, unti-unti natin tinitrain yung mga men in the ministry. Ano pa? Sabi doon sa verse 3, verse 9, holding the mystery of the faith in pure conscience, and let this also first to prudent let the use of the office of deacon being found blameless. Yon, being found blameless. Sabi doon, and let this also first be proved. Yon, yung mga deacon na magpapagamit sa Panginoon. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so, must their wives, to, tanda natin, nakarecord dito. Why be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. So yung asawa ng deacons,
Ang sabi doon, maging asawa ng mga diakono ng tig-iisa lamang na babae na pamamalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. Yon, verse 13. Sapagkat ang nagmamahalang mabuti sa mga pagka-diakono ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Yon. Pero mapapansin natin sa verse 11 mga kapatid, yung asawa ng deacon, sabi ni Apostol Pablo, gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay. Yun, asawa ng babae ng deacon. Hindi para bintangin. Yun yung asawa ng deacon po yun. Ano pa? Mapagpigil. Sino yung mapagpigil? Yung asawa po ng deacon. Ano pa? Tapat sa lahat ng mga bagay. Yun. Yun ang sinasabi ni Apostol na Pablo kay Timoteo. Verse 13, tapos sa 12 pala, let the deacons be the husband of one wife. Isa lang din ang asawa, hindi pwedeng dalawa. Katulad ng pastor, ruling their children in their own houses well. So, halos parehas lang yung qualification. For they that have used the office of a deacon will purchase themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Sa pagkaliwat sa Tagalog, sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nangagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan. Yon, yung diakono, servant ng Panginoon at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Verse 14, these things, ito, malapit na po tayo. Introduction lang po ito eh. These things write unto you thee, hoping to come unto the shortly. Yon. Dito na po tayo sa pinakatema natin. 3 oras po ito. Ano sabi po dito? But if I tarry long, tawa Sister Feliz eh. Sa pastor, sutso na. But if I tarry long, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So mapapansin nyo mga kapatid, doon sa 15, nang sabi ni Apostol Pablo na mayroong uugaliin tayo sa bahay ng Diyos. At yun, narinig ninyo kahapon, no? Napakaganda po. Kaya hindi ko na masyadong i-elaborate ito. Kasi kahapon, halos yun, nakapokus doon sila, doon sa behave, sa pag-uugali. Na dapat ang inuugalan natin sa bahay ng Diyos ay ugaling maka-Diyos. Yun, ugaling talagang Kristiyano, ugaling talagang na-renewed tayo. Kasi sabi doon, may uugaliin eh. Ay, nandito ka sa iglesia. Nasabi ni Apostol na Pablo, yung iglesia yon, sabi doon, ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao. Sinong tao yon? Mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin lahat ng klase na lahat ng tao sa mundo, kundi tao, mga membro ng iglesia na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So doon po ako magpupokus sa haligi at suhay ng katotohanan. Yon, ang haba nito. Tingnan natin kung aabot po tayo, no? Sabi, Pastor, maawa ka. Hindi po, ito talaga po ang ito po talagang body po ng aking preaching. So, pag sinabing church, the pillar and ground of the truth, makikita po natin yon. Ito ay yung tinatawag na purpose kung bakit may iglesia tayo. Para yung katotohanan, yung truth, ay siyang kasangkapan ng Diyos, yung iglesia. Kaya wala tayong Bible school. Wala tayong seminary. Kasi kung may Bible school, wala akong Bible school sa Biblia. May nabasa ba kayong Bible school sa mga kapatid? Wala. Kung wala po, bakit mayroon sila? Aywan ko. Pero tayong primitive, wala tayong Bible school, wala tayong seminary. Kasi wala ngang ikinubad ang Panginoon. Wala siyang binuong seminary, wala siyang binuong Bible school, wala tayong gagawin. Kasi wala siyang utos. Ang lahat ng magpapastor, lahat ng magpapagamit sa Panginoon, saan sila magsasanay? Sa iglesia. Napakaliwanag yung sabi ni Apostol na Pablo
na ang sabi po doon, tinan po natin, ulitin nga po natin, yung sinabi ni Apostol Pablo, but if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Nasaan ang Bible school doon? Wala. Haligi at suhay ng katotohanan. Doon magsisimula yung katotohanan sa iglesia. Ang iglesia, hindi yun ang katotohanan. Yun lang ang ginamit ng Diyos para yung katotohanan ay maituro at ma-train yung gustong magpagamit. Hindi sa Bible school. Kaya sabi ni Apostol na Pablo kay Tito, tinan po natin, Titus chapter 2 verse 1, but speak thou the things which become sound doctrine. Tamang doktrina. Saan nakukuha yung tamang doktrina? Sa Bible school? Eh, daming klaseng Bible school na eh. Ang Katoliko, may Bible school. Ang Iglesia ni Cristo, may Bible school. Ano pa? Ang Jehovah, may Bible school. Ano pa mga may Bible school? Lahat yata ng mga naglalakihang mga organisasyon, may Bible school. Ang tanging walang Bible school ay ang Primitive Baptist. Bakit to? Wala hong inimbento ang Panginoon na Bible school. Kaya napakaliwanag doon, sabi ni Apostol na Pablo, ang iglesia po. Kaya nga dito, ako na-train po, nagtapos ako sa Bible school during the time, hindi pa ako primitive. Yun, nag-aral po kami sa Church Bible College sa Reformed Baptist. Yun, nag-aral din po ako sa Fundamental Baptist. Pero nung nag-primitive, yung mga pinag-aralan ko, parang nag-kinder lang ako. Yun. Dahil yung mga tulad ng election, hindi naman itinuturo sa Bible school. Ang itinuturo lang sa Bible school, yung mga basic lang. Pero sa primitive, ang tinuturo una sa primitive about the sovereignty of God, that God is sovereign in creation, that God is sovereign in administration, that God is sovereign in election. Talagang ang glory, ang anong ng tao para papurihan ang Diyos, hindi para papurihan yung sarili. Yun ang ibig sabihin na kailangan unang pag-aralan ng isang nagtuturo yung pagiging sovereign ng Diyos, ibig sabihin yung pagiging makapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo, but I speak thou the things which become sound doctrine, tamang doktrina. Halimbawa, mga kapatid, pag-usapan natin ang sinasabi sa Biblia na behavior, di ba? Ano ba ang sukat ng buhok natin? Lalaki at babae. Tingnan natin ang mga babae. Yon, dapat sa babae, di ba, mahaba ang buhok. Sa lalaki, maikli ang buhok. Yon. Pag kinontra natin yon, tama bang aral yon? Maling aral yon. Ay baliktad na ngayon ang mundo, di ba? Hindi mo na makikilala. Sister, yun pala, lalaki. Yun naman, yung isa, brother, babae pala. Kasi maikli na ang buhok. So yung mga aral, sabi doon, sound doctrine. Tapos sa Ephesians, ito yung the church is a home away for God's children. Yung iglesia po, siya po yung pinakabahay natin spiritual. Sabi ni Apostol Pablo, of whom the whole family in heaven and earth is named. Yon. Ito yung sinatawag na, tinangan natin, Ephesians 3:15, mga kapatid. Makita po natin yung sinasabi ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Episo. Sa verse 15, sabi doon, of whom the whole family in heaven and earth is named. Yon. Nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Yon, iisa po yung sambahayan natin. Sambahayan po tayo ng Diyos. Iisa po yung ating kinikilalang Panginoon. So, verse 16, sabi doon, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened by His Spirit and the inner man. Pag sinabing inner man, yung ating bagong pagkatao na nirenewed ng banal na espiritu. Yun, tinan natin Matthew 18:15. Sabi ni ating Panginoon, moreover,
If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Bakit ito ginagawa bakit ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa iglesia? First step, process ng discipline. Ito po yung process po talaga. As a family of God, pag ginawa po natin, napakaganda po ang resulta nito. Individually, kahit sa mag-asawa, di ba? Alam mo, mayroong sigalutan kayo, maganda mag-usap kayong dalawa. Hindi mo yung pwede mag-asawa, pupunta agad sa kapitbahay, alam mo yung asawa ko, babaero yan, gusto kong patayin na sa hating gabi yan eh. Ichinismis mo na. Yun, hindi dapat. Ang unang gagawin po dapat ay mag-usap ng sarilinan, mag-asawa, magkapatid, o magkaibigan, lalo na po tayo, magkapatid po tayo sa Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go. Yun, sino magugo? Ikaw nakapansin. Halimbawa, napansin ko si Sister Susan na may mali siya. Ako ang magugo. Kahit siya pa ang may mali. Pupuntahan ko siya. At ano ang kasunod? And tell him his fault. Between thee and him alone. Dalawa lang kayo. Wala ka pang kasama. Iba ho nangyayari sa ngayon talagang minsan go. Saan go? Kapitbahay. Yon. Hindi ho doon sa offended. Doon sa kapitbahay. Kaya malarmay bakit buong barangay alam na eh. Kasi nga hindi nasunod yung first step ng process na itinuturo ng Diyos. Kasi pamilya po tayo ng Diyos. The church is the family of God. Isa ho ang ating dinodiyos, isang pamilya lang po tayo. Dapat ang offended, ang purpose pa rin natin, i-comfort, i-encourage na magbalik loob siya sa kanyang ginawa. Kasi kung may sakit na nga, tapos gagawin mo, isisipain mo, ano pang gagawin mo, lasasunin mo. Dapat pinapakain mo ng healthy food dyan. Ano pa? Sabi doon, the church is a training place where God's people are equipped with the knowledge of how to exercise their spiritual gifts. Yon. Ang iglesia po, yung training ground po ito. Hindi po tayo nagpapadala ng mga lalaki na mag-training sa mga seminary, Bible school. The church is a training place where God's people are equipped with the knowledge of how to exercise their spiritual gifts. Kaya nga diba, yung mga young people dito, unti-unti na sila, pinapasong leader, scripture reading, opening prayer, dahil nga dito yung training. Hindi na tayo magpapadala kung saan-saang mga iglesia. Ang iglesia po, ay siya pong may mandato, yung local church, na mag-train ng mga dapat gamitin. Tingnan natin, sabi po doon sa Ephesians chapter 4, verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano ang dahilan mga kapatid? Ba't ibinigay? For the perfecting of the saints. So yung word na perfecting, hindi ibig sabihin hindi na tayo nakakasala, perfecto tayo. Ibig sabihin doon, yung magkaroon ng maturity, yung mga mananampalataya. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Pangatlo, for the edifying of the body of Christ. Yun, para mapalakas. Sino mapapalakas? Yung katawan ng Panginoon. Kaya mayroong mga ngaral, mayroong pastor, sabi doon, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So yung training sa loob ng iglesia na siya ang binigyang mandato. So, panghuli, yan, dito na po. Pabilis lang po eh. The church is a God's light in a dark world. Yon. Ang iglesia po ay ilaw sa madilim na mundo. Yon. Alam natin, ang mundong ito, nakita natin yung mga ngayon, talagang, kanina, dumaan ako dito, di ako makadaan ng tricycle, bumabadal ako doon sa malapit sa tulay. Bakit to? Ang daming kandidato. Nagahagis ng ng mga, di ko alam kung anong hinahagis eh. Biglang bumagsak sa akin, sinalo pa naman.
Mayroon naman sa labas, naghagis ng t-shirt. Akala ko sa akin babagsak, lumampas sa akin eh. So ang dami, kahapon, nung isang araw pa lang eh. Ang dami ngayon. So, hindi natin alam, hindi naman tayo pwede mag-judge. Pero, yung mundong ito, ay talagang makita natin na pasama ng pasama na. Doon. At ang maganda doon, sabi ng Bible, ang mabuti ay magpapakabuti, ang masama ay magpapakasama. Nasaan kayo doon mga kapatid? Sabi doon, ang magbuti ay magpapakabuti, ang masama ay magpapakasama. Ay dapat kung mabuti tayo, anak tayo ng Diyos, doon tayo sa magpapakabuti. Ano ang ibig sabihin magpapakabuti? E di, mag-behave tayo. Ayusin natin ang pag-uugali natin sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na siyang katawan ng ating Panginoon. Kaya kapag dating ng, sa bahay, pag sinabing magbasa ng Biblia, magbasa. Okay, tama, gold-plated pa nga po ito. Grabe, ganun po. Tapos, babalutan. Bagong-bago po yan. Kasi nakatago lang yun, pero 5 years na po yan, nakatago lang. Yung mga kasabayan ito, medyo nagkapunit-punit na. So, pagbabasa ng Bible, ano bang ugali natin sa pagbabasa? Okay lang, Pastor. Sabi ng, ang pagbabasa po ay, pag tumingala ako at pumikit, pagbukas po, yun na po. Magpakamatay ka na. Pag ganun mo, ganun ba pag nagbasa tayo, kapatid? Ang itinuro po sa amin ni Pastor Ronald doon, pag nagbabasa ko ng Bible, systematic reading. Pag sinabing systematic reading, magbabasa ka mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Love letter ito ng Diyos, tapos babasa ka dulo. Anong klaseng love letter yun? May nagbabasa na ba ng love letter na mula doon lang sa dulo babasahin? Pag nagbabasa ka ng sulat, sisimulan mo sa una. Pati nga date, binibasa mo, January to 1970. Alam mo, 1970 ka pa natanggap ng sulat. Tapos, mahal kong Felicidad. Talagang kilig na si Nanay Felicidad. Doon marinig yung mahal kong Felicidad eh. Yun, doon ka kinikilig. Doon sa word na mahal. O, di ba? Kung yun nga lang tao, napapakilig tayo. How much more yung love letter ni Lord? Ang daming love na binanggit. At yung love na ginamit doon, hindi lang ginagamit ng tao. Minsan, ang tao, babanggitin, alam mo, I love you. Pero marami siyang binanggit na I love you sa barangay pa. Yon, ilang barangay kaya ang naligaw, ilang babae nang niligawan niya, puro I love you. Pero si Lord, specific ang pagmamahal niya. Sinong minahal niya? Yung kanyang mga pinili. Kaya nga siyan, for God so loved the world. Yung love na ginamit doon, agape. The word, yung word na yon, yung mga word of elect, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Tanda natin, should not perish but have an everlasting life. Ito yung sinasabi ng Panginoon, na kaya siya bumaba sa lupa ay para doon sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Tingnan natin, John chapter 6, verse 37. 3 minutes lang po. 6:37, sabi ng ating Panginoon sa 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out. No? Hindi niya itataboy. Sino yon? Yung mga lahat ng ibinibigay ng Ama. Yon, wala tayong kusang lapit kay Kristo. Kundi tayo'y ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya tayo'y nakalapit. So, ano pa? Sabi dito, sa sinasabi dito, kung babasahin natin yung the church is the God's light in a dark world, Matthew 5:13. Yung 16, nabasa na natin. Pero basahin na po natin yung 13. You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, therewith shall it be salted. It is thenceforth a good for nothing, but to be cast out and to trodden under foot of men. 14, you are the light of the world. A city that is set on hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a basel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your lights may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Tapos sa Philippians 2:15, yon, last verse po natin. Dito tayo magtatapos. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, and the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as light in the world. Yon. Yun po yung kabuuan ng ating pangaral. Yung ating teksto ay doon po sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Balikan nga po natin yung ating teksto, mga kapatid. Sa verse 15, sinasabi ni Apostol na Pablo, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the pillar and ground of the truth. Yun. So, tatlong bagay lang po yung binigyang din ko po, no? Una, yung tinatawag na the church is a repository of the divine truth. Pangalawa, the church is a home away for God's children. And number 3, the church is a training place. And number 4, the church is a God's light and a dark world. So, purihin po ang Diyos sa gabi ito. Tayo po'y manalangin, Ama mapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, na kayo po ang nanguna sa amin upang kami po ay makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat, O Lord, at nawa ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso. Sa natitira po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bien.